Kung walang-wala ka, pupurihin mo pa ba ang Diyos? Nawalan ka na ba? Kapag nawalan ka ng mahal mo, ano ang gagawin mo? Sa Biblia, may isang lalaking nagngangalang Job. Isang araw, nawala sa kanya ang lahat. Kinuha at sinunog ang kanyang mga baka at tupa. Pinatay ang kanyang mga katulong at namatay ang kanyang mga anak nang gumuha ang kanilang bahay. Ang mga sakuna na ito ay dumating kay Job tulad ng isang bagyo. Ngunit hindi siya nagreklamo, nagpakita ng galit o nakipag-away sa sinuman. Sa halip, bumaling siya sa Diyos. Umasa sa Kanya, nanindigan sa Kanyang pananampalataya at sinabi, "Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Kung isang araw, ang ilan sa ating mga ari-arian ay kinuha din, kaya ba nating kumilos tulad ni Job? Hindi madali. Kaya, bakit kayang purihin ni Job ang Diyos, gayong wala na sa kanyang natira? Tingnan natin kung ano ang sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, sa kanyang puso, tunay na naniniwala si Job na ang lahat ng kanyang pag-aari ay ibinigay sa kanya ng Diyos at hindi nanggaling sa sarili niyang paghihirap. Dahil dito, hindi niya nakita ang mga biyayang ito bilang isang bagay na dapat bigyan ng labis na pansin, at sa halip ay nakaangkla ang prinsipyo ng pananatili ng kanyang buhay sa buong lakas niyang pagkapit sa daan na dapat niyang pagtibayin. Itinangi niya ang mga pagpapala ng Diyos at nagpasalamat para sa mga ito. Ngunit hindi niya inibig ang mga pagpapala at hindi siya humingi ng karagdagan ng mga ito. Ganito ang kanyang saloobin tungo sa ari-arian. Wala rin siyang ginawa para lamang makatanggap ng mga pagpapala o nag-alala o nasaktan sa kakulangan o kawalan ng mga pagpapala ng Diyos. Hindi rin siya naging mabangis at hibang sa kasiyahan dahil sa mga biyaya ng Diyos. Hindi niya binabaliwala ang daan ng Diyos o nakalimutan ang biyaya ng Diyos dahil sa mga biyaya na madalas niyang tinatamasa. Ang saloobin ni Job sa kanyang ari-arian ay nagpapakita sa mga tao ng kanyang tunay na pagkatao. Una, si Job ay hindi isang sakim na tao at hindi mapaghingi ng material na bagay sa kanyang buhay. Pangalawa, si Job ay hindi kailanman nag-alala o natakot na kukunin ng Diyos ang lahat ng mayroon siya, na kanyang saloobin sa pagsunod sa Diyos sa kanyang puso. Iyon ay wala siyang mga hinihingi o reklamo tungkol sa kung kailan o kung mayroon mang kukunin ang Diyos sa kanya. At hindi siya nagtanong ng dahilan kung bakit, kundi naghangad lamang siya na sumunod sa mga pagsasaayos ng Diyos. Ikatlo, siya ay hindi kailanman naniwala na ang kanyang mga ari-arian ay galing sa sarili niyang paghihirap, kundi ibinigay ang mga ito sa kanya ng Diyos. Ganito ang pananampalataya ni Job sa Diyos, at ito ay isang pahiwatig ng kanyang matibay na paniniwala. Kung nahaharap ka sa mga paghihirap or dumaranas ng mga hamon kung saan sa tingin mo ay naliligaw ka, mangyaring huwag mag-atubiling ipaalam sa amin at magbibigay kami ng tulong sa iyo.